Sino po dito yung mga nagre-rema ang salita ng Diyos sa atin sa mga nakakarang linggo na kailangan yung mga life skills natin ay i-develop natin? Magsabing amen. So, gusto kong maging aware kayo sa mga life skills at sa mga message. Alam nyo, every time na mag-message dito sa life skill, hindi naman ito malalim eh. Hindi naman, hindi naman toro masyado, comprehensive. Kaya what I hope is this. Ang gagawin ninyo sa mga tinuturo ko po sa inyo every Sunday sa mga life skills, every week, every day, mag-research pa kayo sa Google tungkol sa life skills na ating tinatalakay. Kunwari, tinalakay natin ng time management skill, aralin nyo pa rin. Ano? Para lalo kayong mas madaming alam, mas malalim yung alam nyo. Kagaya ngayon, ang pag-uusapan natin, sigurado ko kailangan ninyo, problem-solving skill. Sino po dito ang kailangan ng skill na to? Magsabing amen. Kailangan po natin ng skill na to kasi sa buhay yun natin, ay parating may problema. In fact, kung pag-iisipan yung mabuti, mula nung tayo magkaisip, yung bang alam na natin na nagpa-function na yung brain natin, na-realize na natin yung reality ng mga problema, di ba? So, ngayon, habang nabubuhay ka, na-experience mo yung problema, mag-grade 1 ka na ngayon, elementary, makikita mo may mga problema, nakita mo may problema, high school may problema. So, iba-ibang level lang ang mga problema. College, may problema. Sa pagtatrabaho, pagnenegosyo, may problema. Sa pagtanda, hanggang malapit ng mamatay, may problema pa rin, di ba? Gaya ngayon, ang dami ho ng mga problema na mamatay kasi saan nililibing. Kaya yung mga senior citizen dito, please, wag nyo na hong problemahin niya. Okay, so, ang problema ho ay kasama ho natin sa buhay natin dito sa lupa. Ang buhay ho na walang problema ay buhay sa langit. So, lahat ho ng gustong walang problema. Uwi na sa langit, di ba? But as long as you live, you have problems here on earth. Every now and then. Hindi naman lahat ng panahon. Pero, yung iba talagang ang daming problema, minsan sabay-sabay pa, di ba? Pero, ang napaka-importante dito, sa buhay natin dito sa lupa, yung mga iba hindi lang aware, pero nade-develop na yung pagsosolve ng mga problema. Kaya sa church ngayon, gusto ko maging aware kayo para alam nyo mismo kung isa ito sa mga best skills or most important skills that you need to develop in your life, regardless kung anong stage ka ng buhay. So, mas bata mong ma-hone, ma-improve, ang yung problem-solving skill, so much the better. Ngayon, hanggang pagtanda, kailangan i-develop kasi merong mga matatanda na nagkakaproblema, tapos hindi na sinosolve yung problema. Kaya yon, stagnant, nananatili yung problema, and normally, sila na yung problema. No? Sila na yung nagiging problema, yung mga matatanda. I love all the senior citizens, by the way, okay? But, ang goal natin, sa pagtanda natin, hindi tayo magiging problema sa iba. Amen? Tayo ang solusyon sa iba. Sino pong gusto ng ganun? Nasa ating pamumuhay, hindi tayo ang maging problema, kundi tayo ang maging solusyon. Magsabing amen. Pero of course, honestly, in our life here on earth, because of our imperfection, nagiging problema tayo sa kanila. But when we are aware of this, problem-solving skills, the more na hindi mo gustong maging problema ka sa iba. Sino po dito ang ayaw maging problema sa iba? Magsabing amen. Ayaw mo maging problema sa asawa mo? Ayaw mo maging problema sa anak mo? Sa magulang mo? Amen? At sa mga taong nakapalibot sa iyo, sa trabaho, sa school, ayaw mo maging problema. Gusto mo maging solusyon. Gusto mo maging blessing ka sa kanila. Let me start with 2 Timothy 1:7. The Word of God says, 2 Timothy 1:7. Everybody read the Word of God. 1, 2, 3, go read. For God hath not given us the spirit of fear, but of power,
of love, and of a sound mind. Alam niyo yung verse na yan, napakatindi ng dating niyan. Youth pa lang ako ay nagrema na yan. Nagumpisa doon sa fear kasi marami akong fears noon. But anyway, what I would like to point out from this verse is the sound mind. Everybody say sound mind. Alam niyo kapag pala tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng relationship kay God, meron na tayong mind, pero ang ibibigay pa niya, power, love, and sound mind. And these three are supernatural. Amen? They are not just natural. Kasi ang tao may natural power, may natural love, may natural sound mind. Pero itong mga nakasulat sa 2 Timothy 1:7 are all supernatural. So yung supernatural sound mind natin na binigay ng Diyos, yan ang magde-develop sa atin ng magbibigay sa atin at magde-develop sa atin ng problem-solving skill, sound mind. For after all, only those people who have sound mind can really and will really solve problems. Yung iba kasi, na walang sound mind, talagang hindi nila iisipin kung anong solusyon. Ano? Minsan, hindi sila makakontribute sa solution, sila pa talaga din ang magiging problema. People who don't have a sound mind, sila yung nagiging problema kadalasan. Amen? Kaya lahat ng may sound mind dito, anak ng Diyos, magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako magiging problema. As much as possible. Sige, sabihin mo sa katabi mo, as much as possible, hindi ako magiging problema. By God's grace. By God's grace lang naman. Amen? We're not perfect. We're not perfect. Ako, hindi ko rin sinasabi, hindi ako nagiging problema ni Pastora Ruth o hindi ako nagiging problema ng iba. But by God's grace, ayoko maging problema kay Pastora Ruth, sa magulang ko, sa mga kapatid ko, at sino man tao. Amen? Because when I started serving God, I wanted just to help them solve their problems. Bilang pastor, isa sa mga trabaho ko po yun na binigay ng Diyos. 2 Corinthians chapter 2, verse 16, and this verse is so powerful. This is the main verse of the book, The Mind of Christ. There is a book that has been used, and God has been using until now, yung aklat na The Mind of Christ. At ito yung ito yung verse na pinagmulan niya. No? Basahin natin, 1, 2, 3, go read. For who has understood the mind of the Lord, so as to instruct him, but we have the mind of Christ. So we have a sound mind, we have the mind of Christ. Lahat ng may relationship kay Christ, magsabing amen? You have the mind of Christ. Medyo, di ba? Sa mga iba na ngayon lang narinig ang verse na to, wow. Paano? That's what is written. We have the mind of Christ. Meaning to say, the thoughts of Jesus Christ are flowing into our minds. So, si Jesus Christ, nag-solve ng maraming problems. By the way, did Jesus have problems? Sobrang dami, di ba? Sobrang dami naging problema niya, no? Pero lahat ng kanyang naging problema ay na-solve niya. Kaya, praise God, we have the mind of Christ and we can solve all our problems. Amen? So we've been given sound mind, we have the mind of Christ. If you want to read that book, that's a very powerful book, Christian book, The Mind of Christ. Ang ganda po ng aklat na yun. Nung many years ago, maybe more than years ago, we studied that book. Kasi minsan, naalala ko, nagbibigay tayo ng pag-aaral sa mga aklat na very powerful, like yung Mind of Christ, Experiencing God, and Purpose-Driven. Yung tatlong aklat na yun ay inaaral natin. Yan ang mga aklat na talagang sobrang impact sa akin pong buhay Kristiyano at sa aking pagpapastor. Now, let us define problem solving. The definition of problem solving is, let's go to the definition, letter A, definition, looking for solution to a problem at hand or even potential problem. So, self-explanatory na tinatawag. Pagka sinabing problem solving, naghahanap ka ng solusyon.
sa problema mo sa kasalukuyan. Yung iba naman, na-train na rin na potential problem pa lang, alam na. Yung mga technical na mga tao, potential pa lang sa corporate world, sa mga planta ganon, potential pa lang iniisip na, 'di ba? Kung ano ang solusyon. We don't want to overthink because it's also a problem. Overthinking is a problem. Sabi mo sa atin mo, overthinking is a problem. Pero kailangan din ng proactive thinking. Amen? Ibig sabihin ng proactive thinking, advance ka mag-isip. Kung meron darating na problema, you know what to do. Kaya it's best for you that you are strong in the faith. Amen? That's the best thing lang. You are strong in the faith, you are in the will of God, yan lang. Okay. From the management and leadership gurus, at itong 6 na step na to ay kailangan alam mo when you are solving problem. Pero this is not my main message. Dadaanan ko lang ito, pero kailangan alam nyo itong 6 na to. Ito yung step-by-step approach o process ng problem solving. Una, kailangan identify mo yung problem mo. Kasi maraming tao, kahit mga Kristiyano, hindi nila alam ang problema nila. Sabihin mo sa kata mo, anong problema mo? Di ba? Ganyan ang awayan ng marami. Anong problema mo? Diba? Hindi alam ang problema nila. So if you don't know your problem, you have a big, big problem. So kailangan, ang una po, kailangan sa problem solving, you know your problem. You identify clearly what your problem is. Then number 2, when you know your problem, you determine the root causes. Ano po yung pinagmulan nun? No? Kasi if you don't deal with the root causes, you will only deal with the present problem, babalik siya ulit. Babalik ulit yung problema. Kaya kailangan, sabi nga, kapag ka gusto mong alisin yung isang halaman na ayaw mo, kaya yung damo, anong gagawin mo? Kulkulan me. Itang kayang uyat lako me. Patseme ko, gipitan niya mo ng malyari. Malinis siya ngayon pero bukas may tutubo na niya naman itang dikot. Tali? Patseme adil itang root problem na sooner or later, 2 weeks, 3 weeks, babalik na naman yan. Kasi maraming mga ganyan na problem-solving approach. Kunwari, puputulin lang yung grass, puputulin lang. O, wala na tayong problema. Putol na. Tapos, paggising bukas, ba't andito na naman? Nandun yung root eh. Nandun yung root. Alam ko po yan kasi asawa ko root. The root causes of the problem. No? Kaya minsan ito, maraming tinatawag ito, fishbone approach, kung ano-ano yung mga ginagawa. Ano ba talaga yung problema mo? Kaya minsan, alam nyo, ito yung sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang. The root of all problems is spiritual. The root of all problems is spiritual. Kapag ka maayos ang problema mo, halos lahat ng problema mo maayos. Pero pag may problema ka sa yung relationship kay God, sa yung faith kay God, nako, parati kang may problema at na-overwhelm sa problema. What is the problem of those people struggling with anxiety and depression? Problem dyan, faith. Amen? Sino po dito ngayon magka-problem ng anxiety and depression? Magsabing amen. Sabi mo sa tamo, ayusin mo na yung pananampalataya mo. Ayusin mo. Masyadong malakas yan eh. Yung mga problema na yan, malakas. But I tell you this, almost all problems, ang root cause is spiritual. Bakit hindi ka nagkaka-breakthrough? Hindi ka umuunlad sa buhay? Spiritual din yan. Spiritual ang problema niyan. Amen? Baka there is a curse. There are curses of
Poverty. Ang curse kasi poverty. Kaya kailangan ina-approach yung mga curses. Amen? Kaya ang solution dyan, yung faith at knowledge sa ginawa ni Jesus sa cross. So determine the root causes. All the root causes, you will find out that they are spiritual. Kaya spiritual life is so important. Bakit may away kayong mag-asawa? At hindi maayos-ayos? Pakitanong ang katabi nyo, bakit may away kayo? Spiritual eh. Yung isa, yung sumunod kay Lord. Yung isa, talagang nagdududa sa salita ng Diyos. Spiritual, separate. Kaya pagka may problemang relasyon, nako, ang problema, spiritual. Kulang ng intimacy kay God. Kulang ng obedience kay God. Lahat to na nabibless, natututo magsabing amen. And then the third step is find multiple solutions. Of course, pagka problem solving kasi, minsan marami kang maiisip na solusyon. Di ba? And then number 4 is find the best solution or choose the solution that will work best. So of all the options that you have, choose yung iniisip mong mag-work ng best. Then number 5, plan and implement your solution. Ito na, kasi kapag hindi mo in-implement ang solution mo, kahit naisip mo na yung solution mo, wala. Hindi masosolve ang problem. Kaya maraming mga problema nagtatagal kasi hindi in-implement yung solution. Sabihin mo sa katabi mo, mag-devotion ka na kasi. Problema nga, spiritual eh. O, pagka hindi ka nagde-devotion, hindi mo ini-implement, pinapatagal mo pa yung problema mo, di ba? The number 6 is measure the success of your solution. Meaning to say, meron kang parameters, alam mo kung nagsasucceed, nag-evaluate ka, di ba? At nag-a-adjust kung ano dapat i-adjust sa nagagawin para yung solution mo makita mo na successful. Yun nga talaga yung solution. So, sino po dito ang implement yung 6 na to, magsabing amen. So, yun po yung mga step by step, no? Sa mga solution natin. Iba-iba ang solution natin. Kailangan maintindihan nyo na, eto po, meron po akong ibibigay ng mga importanteng kailangan nyo tanggapin para kayo po'y maging problem solver. Una, kailangan tanggapin nyo na ang buhay dito sa lupa may problema. And then the second thing, how do you see the problem? Parating sinasabi, and you already have heard it, problems make or break. Problems make or break you. Please decide that all the problems that will come along your way will make you and build you up. Amen? Sabihin mo sa mo, you belong to your choice. So, kailangan yung problema mo, makikita mo na itong problema na to, kasama ko si God, inallow niya to, this problem will make me stronger and wiser. That's always the reason why God allows problem. To make you stronger in character and to make you wiser. Amen? So ano nang tingin mo sa problema ngayon? So I'd like all of us, mga kapatid ko na nandito ngayon, kailangan, pag may problema, ka magbuisit. Huwag kang magagalit. Huwag kang mairita. Kundi, pagka may problema, kailangan manalangin ka at mag-pray at sabihin mo, isusolve ko ang problemang ito, kasama ko ang Diyos. At sasabihin mo, problema, mas malaki ang Diyos ko kesa sa iyo. Amen? And after all, God is not going to allow you to carry any burden and any problem that you cannot carry without the grace of God that will flow for you. Magpo-flow ang grace ni God. Amen? So the next time na may problema ka, iba na yung tingin mo. Doon pa lang, panalo ka na. Sinong gusto manalo dito, magsabing amen. Para manalo sa mga problema, kailangan ang tingin mo sa problema, blessing. They will make you stronger
and wiser. Deeper in faith. Amen? Stronger in faith. Patient. Maraming i-develop ang problema. Amen? Sa ating character. Talo. Sigurado, talo ka kapag hindi mo titingnan na positive ang problema. Sino po dito ang mag-change na ng perspective, magsabing amen? Sabihin mo sa katabi mo, baguhin na natin. Lalong-lalo na kung kayo'y mag-asawa, sabihin mo sa asawa mo, baguhin na natin, dear. Para pagka may problema, imbis na mag-away, sabihin natin, we are a team. So, solve natin ito. Amen? Team tayo, solve natin ito. Kasi yung mga mag-asawa, minsan, imbis na magtutulungan para i-solve ang problema, sila pa yung mag-aaway. Di ba? Kadalasan, sila mag-aaway. May pangulisak na lang, makanyan, muli na ko, wining singsing. Hindi, kailangan pagka nagka-problema po kayo, no, ay lalong-lalo na sa panahon ito, grabe. Malapit nang pumasa talaga yung divorce law. Sabihan mo kasi isipin mo, mimingat ka. O kasi pagka may divorce law na, madali ng option ng iwanan ng asawa. At kapag ka iniwan ng asawa, that is going to be a curse. The curse of broken family. And then the children will also suffer 100%. 100% silang magsasuffer of a dysfunctional family. Okay. So, mga kapatid, let us decide ngayon pa lang na kapag nagka-problema, positive tayo. Isosolve natin. We are problem solvers. Sabihin natin lahat, I'm a problem solver. Amen? Hindi ka magiging anger. Problem anger. Anger sa problem. Hindi yon. Kailangan problem solver. Ang pinakamaganda, manahimik, isurrender yung problema kay Lord. May problema tayo. Amen? Of course, you can always tell the Lord, Lord, tayo. Kasi katim mo ang Lord. Amen? And you and God are majority. Amen? You and God are on the winning side. Amen? If God is for us, who can be against us? So, kasama mo ang Diyos, masosolve ninyo yung problema na yan. Sabihin nyo sa katabi nyo, masosolve natin yan, kapatid. Quitting is not the answer. Of course, there are times, don't get me wrong, that sometimes quitting is the answer. Quitting sa maling attitude, quitting sa bisyo, quitting sa maling kaisipan, quitting is the answer. Pero, yung quitting na iba na, give up na ako, ayoko na. Mali eh. Quitting is never the answer to problems. Yung hindi mo nakaharapin, iiwas ka na lang, aalis ka na lang. Ganun. But please don't get me wrong. Please try to analyze what I'm telling you. Okay. Zechariah 4:6, the Word of God says, si Zerubbabel, malaking problema niya. Pinapatayo ng Panginoon yung temple. Maraming mga pangangailangan. You know, when you want to be successful, you have a problem. What's your problem when you want to be successful? When you want to be a successful person, ano yung problema? Paano ka magiging successful? Di ba? Paano ka magiging matagumpay? That's a problem. Ngayon, kung ayaw mo maging matagumpay sa buhay, huwag mo namang isipin na wala kang problema. Ang laki nga ng problema mo. Di ba? Basta ako, ayoko na maging magtagumpay para walang problema. Para walang problema. Hindi, malaking problema din yon. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Sinabihan sa ni God, si Zerubbabel, ang governor, hindi sa sarili mong lakas, sa sariling kapangyarihan, kundi sa Espiritu Santo. Natutulong sa'yo. Those who have the Holy Spirit say amen. Sabihin mo sa katabi mo, you can solve it. Kasi kasama mo ang Holy Spirit. Katim mo ang Holy Spirit in solving any problem. John 14:26, the Word of God says, John 14:26,
Yung kasunod nung Zechariah 4:6, kapatid. So he said to me, this is the word of the Lord. Yung kasunod, John 14:26. Sabi ng salita ng Panginoon, but the advocate, the counselor, the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So ang Holy Spirit will teach you all things. Hindi lang spiritual ang itinuturo ng Holy Spirit, all things. Everybody say, all things. Mamamanga ka na lang, tuturo ni Lord kung paano mo matutunan yung problema mo sa school, sa mga subjects mo. Ituturo ni Lord yung solusyon sa problema mo sa work, sa boss mo, sa mga subordinates mo. Tuturo ni Lord. The Holy Spirit teaches all things. Everybody say amen. So, kahit anong problema mo, concern ng Holy Spirit, kasama mo ang Holy Spirit to solve all the problems. So, ang kailangan ding maintindihan ninyo na marami kang mamimit na mga tao na magbibigay ng problema sa iyo. Marami kang mamimit na tao magbibigay ng problem sa iyo. Oh. Kaya kailangan ready ka na doon na ang kasing isa sa mga pinakamabigat na isolve na problema yung tao. But I tell you this, wala kang magagawa to change them. Ang magagawa mo lang is you have a good attitude towards them. You have a godly attitude. Kaya ang parati ko sinasabi, pagka problema mo tao, pwede kayong mag-usap, yung asawa mo, pero ang hindi mo siya makokontrol. Ang makokontrol mo lang ang sarili mo. Makokontrol mo lang yung inis mo sa asawa mo, yung galit mo sa nanay mo, yun lang ang makokontrol mo. Pero yung bigyan ka nila ng problema at mababago mo sila, sometimes hindi yun. Mahirap gawin yun. It's in the hands of God. Basta ang importante dito, kung ano man ang problema mo sa yung mindset, problema mo sa yung attitude, problema mo sa yung feelings, yung sarili mo problema, isolve mo. Kung yung ibang tao na meron kayong problema, ipag-pray mo, si Lord ang kikilos sa kanya. Amen? At least, bawas na ang problema kung hindi ka problema. Amen? O kung kayo, mag-asawa kayo, hindi ka problema. Wife, hindi ka problema. Eh di 50%, bawas na yung problema. Amen? Kung yung anak mo, hindi na sa problema, mga anak dito, hindi na kayo magiging problema, eh di, bawas na yung problema. No? Kaya nga parating sinasabi natin dito sa church, be a part of the solution, not part of the problem. So, di ba magandang prayer, Lord? Lord, magiging blessing ako. Ako ay magiging bahagi ng solusyon. Magkikipag-cooperate sa solusyon. Hindi sa lalong ikakalaki ng problema. Kasi, sometimes our attitude, mindset, yun ang nakakapagpalala pa doon sa problema. Diba? So, sino po dito magbe-pray ng gano'n na part kayo ng solusyon, hindi part ng problema? Part kayo na magbibigay solusyon, hindi kayo part na magpapalaki ng problema. Say amen. Sabi nga, if you cannot be a part of the solution, please keep silent. Sabihin mo sa mo, manahimik ka na lang. Habang nagsasalita ka, lalong gumugulo. Di ba? Kaya yung mga mag-asawa, ganun talaga. Ang unang solusyon, pagka nagka-problema kayo, manahimik. Sabihin mo sa mo, manahimik. Kasi habang nagsasalita, lumalala ang problema. Lalong-lalo na kung mainit ang ulo at mainit ang pagsasalita. Lahat ng mga problem solvers na kausap ko, magsabing amen.
Mga problem solvers, konti lang ang may tuturo ko talaga sa inyo. Ini-inspire ko lang kayo na mag-improve ang inyong problem solving skill. But I would like you to understand this. 6. Kapag ka naintindihan nyo itong anim na to, magkaka-wisdom na kayo sa pagsusolve ng problem. This is the starting point. Number 1. Number 1, starting point. Di ba ang problema? Anong kailangan ng problema? Solusyon. Ano ang kailangan ng solusyon? Sabihin mo sa katabi mo, wisdom. Nandun na tayo sa number 1 na okay. Have fear of God. Have fear of God. Doon na tayo sa have fear of God, kapatid. Sa ilalim na, ilalim. Fear of God. Everybody say fear of God. Ang fear of the Lord ang magbibigay sa atin ng wisdom sa buhay. Kasi ang wisdom na nanggagaling sa Diyos ang magsosolve ng ating mga problema. Amen? Sino ba yung mga nagsosolve ng problema? Hindi yung mga matatalino. Di ba? Normally, sa bansa natin, yung mga tinatawag na advisors, mga cabinet members, nagsosolve ng problema, yung mga matatalino. Di ba? So, tayo po, pagka nagkaroon tayo ng fear of God, magiging matalino tayo. Everybody say fear of God. Proverbs 9:10. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. So, kailangan po maintindihan ito. Itong Book of Proverbs, almost all of this have been written by Solomon, the wisest man, na nabuhay. Ang nakita niya kung bakit nagkaroon siya ng wisdom ay dahil nagkaroon siya ng fear of the Lord. And Solomon solved thousands of problems, including yung problem niya kung paano maging matagumpay sa pamumuno. Because during his time, he was the most feared. He is the most powerful king. Yung Israel ang superpower nung kanyang panahon. Wala nang ibang superpower because he was able to solve all problems. No? Kaya, mga kapatid, ang sikreto ng karunungan, para magkaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos, fear of God. Everybody say fear of God. Lahat ng gustong magkaroon ng fear of God, sabihin natin sa puso natin, fear of the Lord. Fear of the Lord. Dapat may fear of the Lord. Fear of the Lord doon. Yung fear of the Lord, tapos yung knowledge of the Holy One, kinikilala mo si God, yun ang magbibigay sa iyo ng wisdom to solve everything in a godly way. Kasi some problems can be solved in a man's way, but not in God's way, in a godly way. Pero tayong mga Kristiyano, we solve problems in a godly way. Number 2. So, napakarami po ng problema, no? Family problem, financial problem, health problem, no? Relationship problem. Dami ho tayong mga problem na mararanasan. Nakaka-stress. Kaya nga, pagka tayo mga problem solver, yung mga problem solver, they thrive on stressful situations. They do not thrive. They do not resent problems. Please do not ever resent problems. Lalo lang, dodoble ang problema mo. But problem solvers, they thrive on problems. Ibig sabihin, lalo silang namamayagpag. Lalo silang lumalakas. Lalo silang kumikinang. Nagsashine kapag may problem. Sino po dito kapag may problema, gusto nyong mag-shine? Magsabing amen. No, kasi yung pong mga nakapag-solve, sila yung nagsashine, di ba? Okay, kaya kapag may problema kayong mag-asawa, pamilya, shine, Jesus, shine. Di ba? Hindi ikaw yung magpapadilim. Ikaw ang magbibigay ng liwanag. Number 2, believe that the wisdom of God is the solution to all problems. So
this is about humility. This is about humility. Fear of the Lord is connected to humility. But when you believe that God has the solution of the problems, you humble yourself before God. God, I do not lean on my own understanding, but in all my ways, I acknowledge you and you shall direct my path. Yun pong mga problem solver ng Panginoon. Proverbs 3, 5, 6 Christian sila. Amen? They do not lean on their own understanding. No? Naniniwala tayo yung wisdom ni God ang solusyon. Yung lahat ng wisdom ng tao, hindi. Now, if ever we are given the wisdom, or we have the wisdom, we acknowledge our wisdom, it's from God. The wisdom is from God. Hindi siya self-generated wisdom. Kasi maraming mga iba parang, kaya tumalino ako, nagpakatalino ako kaya tayo po tumalino, biyaya ng Diyos. Amen? Kaya wag po tayong magyayabang. Wag po tayong magyayabang kasi baka pagka nagyabang tayo, matulad tayo kay Nebuchadnezzar. Kilala ho ninyo si Nebuchadnezzar? Oo, yung sabi niya, ang galing ko. Ako lahat nagtayo nito. Pagkatapos nun, an evil spirit ang pumasok sa kanya, na-insane siya, no? Memurit yun. Kaya kayabangan, makamurit Sabi mo kay siping mo, yung kayabangan, makamurit Di ba? Kailangan simple-hearted lang po. James 1:5. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So sinabi na salita ng Panginoon dito who our God is. He gives generously to all. Ano yung binibigay niya na generous? Wisdom. Kung meron man pong isang bagay na gustong ibigay ng Lord sa atin, more than material things, wisdom. Sinong gusto ng wisdom? Magsabing amen. Generous siya dyan. Kaya nga nung si Solomon, nag-pray. Hindi niya pinag-pray na magkaroon ng malakas na katawan o pera, ganon. Hindi. Ang pinag-pray niya, wisdom. Amen? Wisdom will make you successful. So, bibigyan ka ng iba't ibang wisdom ni Lord sa iba't ibang mga endeavors, sa iba't ibang mga problema. Sino pong naniniwala na bibigyan siya ng wisdom ni Lord? So, sabi na salita ng Panginoon, humble yourself before God, and He will give you the grace. Bibigyan kayo ng grace. Bibigyan kayo ng wisdom ni God. Number 3, pray without doubt for God's wisdom. So mananalangin ka. Basta may problema, ang iyong first impulse, ang instinct mo, prayer. Everybody say prayer. Because prayer means you humble yourself before God. Lord, hindi ko po haharapin ang problema na to sa sarili kong katalinuhan. Yun ang sinasabi ng taong nag-pray. Pero yung taong hindi yung tao na, solve ko itong problema na to without prayer, ano po yun may kayabangan doon. Diba? So we have to ask God for wisdom. Lalo-lalo na yung lahat ng mga decision making natin. Never make a decision without surrendering the decision to the Lord and praying about it to the Lord. Wag na wag. Kung importante nga yung decision mo, kailangan ka pang mag-prayer and fasting. So that sisiguraduhin mo, Lord, hindi po yung human wisdom. Hindi yung wisdom ko. No? Kasi maraming mga tao, pagka nagde-desisyon, yung human wisdom, yung mga napag-aralan, yung sinabi ng iba. O kaya, basta alam nyo, ang ingatan ninyo, 3 bagay na huwag kayong gagawa ng desisyon. Pagka masaya, huwag gagawa ng desisyon.
Pagka masyadong masaya. Alam niyo bakit? Ibibigay niyo lahat. Pagka galit at malungkot, huwag gagawa ng desisyon. At saka pagka gutom, huwag ka gagawa ng desisyon. Kagutom ka. Tsaka pagod. Yan yung mga time na huwag kang gagawa ng desisyon. When you make a decision, kailangan relax na relax. Busog ka. Talagang okay ka. Mentally and physically. Number 4. Let me go to number 4. So itong sinasabi ko po sa inyo, pagka ginawa nyo po to, magpo-flow na yung wisdom ng Lord sa inyo. Amen? Magpo-flow na. Kasi nga, may fear of the Lord ka na. Ina-acknowledge mo na yung wisdom niya magsusolve. Magpe-pray ka na. Pang-apat, ito. Fully accept that God's solution to problems is never against God's clear written words. Ang ibig sabihin niyan, ito lang ang pakakaingatan natin, mga kapatid. Kapag nagsusolve kayo ng problema, hindi siya against sa Word of God. Kung ano ang nakasulat, yun ang susundin mo. Amen? Kapag yung naisip mo solusyon, labag siya sa salita ng Diyos, mali sagrado siya. At hindi lang mali, kadalasan, demonic-inspired pa. Kasi ang demonyo, imamali niya ang desisyon mo at bibigyan ka niya ng desisyon na hindi mo susundin ang salita ng Diyos. Sabi ng Psalms 19:7-9, the law of the Lord. Ano po yung the law of the Lord? Bible. The law of the Lord is the Bible. Sabihin natin, the law of the Lord is the Bible. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure. Ano yung testimony of the Lord? Word of God. Making wise the simple. Amen? Kaya yung mga salita ng Diyos, ang magpapatalino sa atin. Amen? Ito po ang magpapatalino sa atin. Kaya naniniwala ko, lahat ng mga naging Christian, tumatalino. Sabihin mo sa kata mo, tumatalino. Sino po dito naramdaman ninyo, tumalino kayo mula nung kayo'y naging Christian, tinanggap nyo si Jesus, magsabing Amen. So nakita nyo na yung mali at hindi nyo na pinaglalaban ng mali. Amen? Ang ipinaglalaban ninyo kung ano yung tama at matuwid at kalugod-dugod sa Diyos. Sabihan mo kay siping mo, mo paglaban yan. Dahil kasi paglaban ding mali. Pati pinaglaban mo ang mali, masasadlak ka sa mga consequences na pangit. No? Because every decision has consequence. Every solution na gusto mong gawin, may consequence yun. No? Kaya kailangan, siguraduhin mo na yung solution mo, yung decision mo, aligned siya sa salita ng Diyos. Amen? At sabihin ko sa inyo lahat, sige, basahin ko na muna to. The statutes of the Lord are right. Yun, statutes. Ano po yung statutes of the Lord? Word of God. Right yan. Rejoicing the heart. Diba? Kaya kung ano lang tama ay salita ng Diyos. The commandment of the Lord. Ano po yung commandment of the Lord? Salita ng Diyos. Bible ulit. Is pure. Enlightening what? The eyes. Ang liwanag po ng ating mga mata at kaisipan ay walang iba kundi salita ng Diyos. Kaya never, ever accept the deception of the devil na nagpapagulo ang Biblia. Hindi, nagpapaliwanag ito. Nagpapabigay ito ng liwanag. Amen? Nagbibigay ito ng kaliwanagan, hindi kadiliman. Amen? Kaya mga kapatid, importante po na Word of God. Ang susundin natin, we will never go against the Word of God in our decision making. In our problem solving, kailangan Word of God. Ako po, as your pastor, nakita ko po sa maraming mga problema ko, nakita ko yung solusyon dito sa Word of God, sa Bible. Especially when it comes to
problema sa relationship, no? Pagka may problema ka sa relationship, ang pinaka solution parate, Word of God. Kasi, ano yan eh, forgiveness, di ba? Ituturo, forgive, reconcile, huwag gagawa ng masama sa kaaway. Amen? Kasi tayo, pagka may problema, imbis na mag-forgive, pasyasan ng puso eh. Gumanti. Sino po dito narinig na ang salita ng Diyos na kapag ka tayo ginawa ng mali, ay huwag gaganti, magsabing amen. Ay, huwag. Pwede po tayong gumanti kung igaganti natin, kabutihan. Ang iganti po natin sa evil ay kindness, goodness. Yun ang igaganti natin sa masama. Hindi po natin igaganti ang masama din. And then number 4, seek the guidance. Number 4, seek the counsel and guidance of a spirit-filled mentor or pastor or an expert with much experiences. So, sabi ng Proverbs 1:5, let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Everybody say, get guidance. Get guidance. Lalong-lalo sa mga importanteng problem solving, get guidance. Kanino ka kukuha ng guidance? Sa mga spirit-filled. Sa mga experience at saka sa mga successful na doon sa area na yon. No? In our time of social media ngayon, no? Yung mga tao ngayon, know it all na eh. Know it all na. Basta nandiyan si Google, know it all na. Alam ko na yan. Nasa Google yan. Pero iba rin po yung kausap mo, yung mentor mo, yung pastor mo. Iba rin yung kausap mo, yung mga totoong taong matagumpay. Amen? Iba po yun na meron kang interaction, meron kang guidance sa kanila. Kaya mga kapatid, ako, pagka, kunwari, hindi pa umubra sa deliverance, counseling ko, yung mga may problema sa anxiety o depression, dinadala ko sa mga expert sa psychology o psychiatrist. Magkasabay. Alam nyo, minsan, ewan ko po kung I really pray sa inyo po ay hindi mag-struggle dito o kung nag-struggle kayo, masosolve nyo kagad. Yung mga napupunta sa mga anxiety, depression, and I did some counseling on this, ang pinakaano ko po dito, yung bago kayo magpa-psychiatrist, pastoral counseling muna. Kasi kapag kayo po ay nagpa-psychiatrist kagad, ang sagot ng psychiatrist, gamot. At yung gamot, sometimes it is irreversible. Papainumin niya kayo ng gamot, no? Antidepressant. Mag-iiba na yung brain mo, yung mga hormones mo. So please, before considering to see a psychiatrist, please see me first or see our pastors first. Do not just take in any antidepressant or anti-anxiety, antipsychotic drugs na without counseling of a pastor. Pero alam ko naman po kung kailangan eh. Kasi minsan kailangan din para combination ng spiritual at saka ng scientific na mga medicines. Amen? Huwag po kayong magpapakounsel kahit kani-kanino lang. Kailangan po yung expert at saka sa mga spiritual naman ay sa mga spirit-filled. Gusto ko po sabihin to, sometimes yung problem, merong level. Kunwari, level 1 to 10. Sana po,
kung napupunta na kayo sa level 5, before you go to level 6, na mabigat na yung problema, hindi na nasusolve, magpa-counsel na po kayo. Kasi pagka tumagal na, mas mahirap na siya. Ang problema, mas madali siyang isolve pagka nag-uumpisa pa lang. Kaya yung iba, mas gusto pa nga nila yung prevention. Di ba? Prevention is better than cure. Yung mga proactive mag-isip. Di ba? Sino po ditong ayaw magkaroon ng anxiety, depression, at iba pang mga mental illness, magsabing amen? Alam niyo kung ano po ang root cause niyan? Listen to me carefully, please. If there is one thing that you should remember is this. Faith issue yan. Faith issue. Kaya ngayon pa lang, kung hindi mo gusto magkaroon ng problema dyan, lakasan mo na yung pananampalataya, mga kapatid. Prevention is better than cure. Pagka nandun ka na sa mental problem, mga iba-ibang issues, ang hirap. Pero ngayon pa lang, kahit gaano kalaki ang problema mo, sabihin ko sa inyo, kahit saang level ka na, pwede pa rin isolve ng Panginoon. At kahit nga nasa 10 ka na, God can make miracle, amen? Pero much better is this. Please, mahal ko po kayo lahat. Palakasin nyo na yung faith nyo ngayon pa lang. Sabihin niyo po sa katabi mo, palakasin mo na yung faith mo ngayon pa lang. Paano lalakas ang faith mo? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Lumalakas ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Araw-araw makinig ka ng salita ng Diyos. Araw-araw mag-devotion ka. Lalakas ang iyong faith. Kasi kahit akong pastor, kung hindi po ako nag-Word of God everyday, hindi ko rin maintain yung sarili kong lakas sa aking spiritual life. Kung titingnan ninyo, ito pong Bible na to, ilang beses ko na pong ulit-ulit na basa. Pero, iba yung kalakasan na binibigay nito pagka binabasa ko araw-araw. Bibigay siya ng kalakasan. No po? Kaya kailangan, lahat to nang magpapalakas sa pananampalataya, magsabing amen. At kapag malakas ang iyong pananampalataya, halos lahat ng problema, ma-overcome. Masosolve. And number 6, may I say this, number 6, real talk. Real talk, number 6, accept wholeheartedly that some problems will not be solved, but we shall be given the grace of God to bear them. Ito po yung real talk in real life. Meron po talagang mga problema, hindi masosolve. Pero kapag ikaw ay humble, sinusuko mo sa Panginoon, kahit mayroong problema, merong kang grace na nakakayanan mong dalhin yun. Hindi ka nalulugmok. Hindi ka natutuliro. Hindi ka nako-confuse. Yung grace ni God, bibigyan ka pa rin ng peace in spite of problem. Sino po dito naranasan na yon na in spite of meron kayong problema, ay mayroon kayong kapayapaan. Magsabing amen. So kailangan dumating po tayo lahat sa spiritual growth na yon o spiritual level na yon na kahit meron tayong problema at hindi pa nasusolve ang problema, meron tayong kapayapaan. Ibig sabihin, ibang level ang faith mo. Overcomer ang faith mo. Amen? Have an overcomer faith. Amen? When you have an overcomer faith, even problems remain, you still have peace of mind and peace of heart. You still have joy, and you can still live meaningfully, and you can still live and function well. Amen? Ito kasing dito sa 2 Corinthians 12:9 na to, ito, favorite verse ko to, kahit ngayong verse na to, ito parati kong inano. Kasi nga, alam nyo, may problema po ako sa health ngayon. I'm not feeling good today in the whole week. But the grace of God is sufficient. Nakayanan ko na magawa ang gawain. Amen? Sabi na salita ng Panginoon, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. This verse is so powerful. Kailangan alam mo to, kailangan may revelation ka sa verse na to. Ang ibig sabihin nito ng verse na to, kahit may mga paghihirap, kahit may problema, yung grace ng God, makakayanan mo.
mapayapa ka pa rin. Masaya ka pa rin. Nagpa-function ka pa rin mabuti. Naglilingkod ka pa rin kay Lord. Ang problema dito actually ni Apostle Paul, yung kanyang vision, yung kanyang mata. Lumalabo na po yung kanyang mata. Nagpe-pray siya kay Lord, Lord, pagalingin mo naman yung mata ko, nagsiserve ako sa iyo. Sabi ng Lord, hindi. Kilala niyo po si Paul? Nabasa niyo na yung life ni Paul? Si Paul, ang daming pinagaling. Hinahawakan lang siya, gumagaling. Yung hinahawakan lang siya na may sakit, gumagaling. Pero bakit siya, yung pinagpe-pray niya sa kanyang sarili, hindi gumaling? Kasi sabi ng Panginoon, hindi ko aalisin yan para ikaw ay hindi magyabang. The context of this verse, you know what? When you have a persistent problem, sinusolve mo naman, pinagpe-pray mo naman, pero hindi umaalis, ang gusto ni Lord, you remain humble. Kapag ang isang problema hindi maalis-alis, gusto ng Panginoon, matutunan natin malakas at malalim na humility. Kababaan ng loob. Amen? And that humility, makikita ng Diyos at bibigyan tayo ng grace to overcome yung overwhelming, yung mahirap na problema na yan. Mabibigyan tayo ng grace to overcome. Amen. Ako po, bilang pastor, dami rin po problema. Pero purihin ng Panginoon, yung mga problema, lumagpas, na-overcome. Tapos meron mga problema, pero salamat, nagtatagumpay, hindi nalulugmok ng problema. Sino pong hindi magpapalugmok ng problema? Nagiging problem solver, magsabing amen? Tayo pong lahat ay tumayo. So mga kapatid, alam ko, ito pong mga 6 na bagay na to, if you're going to practice this, apply this in your life, makikita ko na magkakaroon kayo ng wisdom. Basta fear of God and faith and humility. Amen? The summary of this is para magkaroon tayo ng wisdom. Always. Fear of God, humble ourselves, pray. Pray lang. Amen? Faith. At lahat ko ng problema, masosolve natin. Ma-overcome natin. Sino pong masaya doon? Magsabing amen. Pwede ba natin itaas ang ating kamay? Ngayon po, sabihin niyo po, Lord, salamat. Pinalitan niyo ng perspective ko sa problema. Sige. Pasalamatan niyo na, Panginoon, iba nang tingin niyo sa problema. Hindi na kayo negative sa problema. At sabihin niyo kay Lord, all the problems will make you and not break you. Amen? Wala nang problema ang magbe-break sa'yo. Magda-down sa'yo, magde-discourage sa'yo. Lahat ng problema ay makikita mong positive na pampalakas ng iyong pong pananampalataya, pampalakas ng iyong character, pampa-improve ng iyong character, at yun, pampatalino ang lahat ng problema. Mas tatalino ka pa. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Just raise your hand. I'd like to pray for you, Lord. Pinag-pray ko po yung mga kapatid ko. Nandito. Basta ang iisipin nila parati, mayroong solusyon ng problema. You will always make a way. You will always make a way. Ikilos kayo sa kanilang mga problema. Kahit gaano ito kahirap, kahit gaano ito kabigat at kalaki, you will make a way. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. In the roadway. By a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will
seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Ito po ang isa sa mga songs na parati kong kinakanta sa worship when I have problem. Kasi sabi ng kanta, God will make a way when there seems to be no way. Amen? You know, when you have a problem, your prayer and your worship, they matter a lot. And your songs, they matter a lot. Kaya kung ano man po yung mga kanta na very anointed, na makakaminister sa inyo pagdating na problema, yun ang mga kantahin ninyo sa pagsamba niyo sa Panginoon. Amen? Amen? Itong God will make a way, sama po ninyo sa kanta ninyo. Salamat sa bisita natin. Pwede ba natin ipag-pray? Anong pangalan ng bisita natin? Lauren? Tinanggap po si Jesus, Lauren? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Tinanggap ni Lauren si Jesus sa araw na to. As your Lord and Savior, expect mo, babaguhin ka ni Lord. Magbabasa ka ng Bible. Okay, let's pray for Lauren. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Dinala po ninyo sa church si Lauren. Narinig niyo John 3:16. Dinigyan niyo po siya ng pangunawa. Tinanggap niya si Jesus. Purihin kayo sa araw na to. Lord, tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso. Tatakan niyo po ito ng iyong Holy Spirit at magmula sa araw na ito, she will be guided by the Holy Spirit and she will have hunger for your word. And her life will be changed by your power and by your words, O God. Salamat po. Gugustuhin po niya na mag-attend ng mga Christian gathering, yung mga kamukha niya tumanggap kay Jesus para po siya mag-grow. At ano man ang struggle, ano man ang need niya, kayo po ang mag-bless. Bless niyo po ang kanyang pag-aaral, i-bless ninyo ang kanyang health, bless ninyo ang kanyang mental health, i-bless po ninyo ang kanyang mga magulang at buong pamilya. Thank you for Lauren, O God. Please guide her life. Ngayon mga kapatid, closing declaration of blessing. Raise your hand. The Lord bless you. Bless your mind, bless your heart, bless your health, bless your family. The Lord keep you, protect you from all harms. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. You will succeed and prosper in life. Amen. The Lord turn His face toward you and give you peace of mind and peace of heart. Shalom. Shalom po sa ating lahat. All glory and praise to Jesus Christ.